Chis Escudero po, no? Pinakakasuhan si PRRD. Grabe talaga to si Chis. Sabi nito ni Bagote, no? Si Valeriano. Valeriano, sumuko ka na, napapaligiran ka na namin. Duterte na tahiron, Norgad. He is a plague. Oh, isa siyang salot. Aba, hindi po porket sila ay testigo ng Kongreso. Diyan nyo po makikita, no? Napaka-insecure po ng mga may hawak dito kalagarma. Kasi kinakailangan nila yung talagang siguro yung script na script, no? Siyempre, hindi natin alam kung ano yung nagaganap diyan. Pero nagkaroon tayo ng idea. Ito ang tatapang pa nito ni Abante tsaka nito ni Fernandez, no? Umamin nga kayo. Umamin kayo na kinakausap nyo. Hindi niya po gusto, wala siyang abogado, no? Gusto niyo siyang kausapin in private. Labas sa kanyang abogado, no? Tapos pinatuturo nyo na gusto nyong patotohanan niya. I-corroborate. Kasi hanggat wala pong magko-corroborate sa mga pinagsasabi ni Garma, mananatili pong hearsay yan. Di po ba? Yun po ang gusto nila. Ngayon, mahirap po kasi magsinungaling pag yung taong magtatanong sa'yo, alam yun nangyari. Kaya takot na takot silang makaharap si Bato. Hanggang sa ngayon po, gustong-gusto nila na mag-inhibit si Bato. Sabi nga ni Bato, hindi siya mag-inhibit. Dahil pag nag-inhibit siya, para nyo nang pinatotohanan yung sinasabi ng Quadcom. Para nyo nang pinatotohanan yung mga pagsisinungaling nila. Yun po, no? Questionin po natin, sabay-sabay may sakit, sabay-sabay hindi pwedeng dumalo. Tignan po natin kung gaano po katigas ang Senado, no? Kasi sa totoo lang, ang ganda ng propaganda ng mga congressman, na tinalo na nila yung mga senador pagdating sa kahusayan. Pero sa isang iglap, no? Isang Duterte lang po ang kinakailangan para muling maibalik yung pag-asa ng mga tao sa Senado. Paalala ko lang po, no? Yan po yung sinasabi natin na kung talagang kayo ay maka-Duterte, pumili po kayo ng mga Duterte candidates. Kasi kung hindi, either PDP laban o PDP lang po, hindi po, wala na pong laban, PDP or endorsed by the president, by former President Rodrigo Duterte. Ako, ang tingin ko, kung wala kang takot, sabi nga ni Bato, kung ikaw yung magsasabi ng totoo, kahit wala kang, dahil wala ka namang script, ang katotohanan po, pag balik ta rin man, kung magsasabi ka ng totoo, yun ang katotohanan. Di po ba? Pero kung kasinungalingan po yung sasabihin nyo, madali po kayong butasan. Dahil naka-script lang kayo. Lituhin lang kayo, mawawala na kayo. Okay, punta po tayo rito. Ito po ang sinabi netong napakahusay na si Chis Escudero. Hindi na marahil pwedeng sabihin biro pa. Ganyan magsalita yan. Yung may mga yung mga intonasyon. Senate President Chis Escudero suggested that former President Rodrigo Duterte's testimony before the Senate Blue Ribbon Subcommittee could mark a step toward accountability for his actions during the war on drugs, which led to thousands of deaths. Ayan na naman sila, no? Ang pinagkaiba kahapon, lahat ng binitawan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpahan at sinabi niya na yan ay totoo. Abot sa kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya.
Yan po, no? Kaya ang sabi po ni Escudero, ito po sinabi niya lahat ng binitawan niyang salita ay under oath, pinanumpaan, hindi na marahil pwedeng sabihing biro pa ang anuman sa pinanumpaan niyang sinabi niya kahapon. Ito malupit na sinabi ni Escudero, no? Sana hindi matapos sa paglalahad sa committee. Sana idiretso nila sa pagsampa ng kaso. Antindi, no? Ito po, kasi simula pa lang po ng Senate hearing, may conclusion na kagad si Chis Escudero. Siya pong pinuno ng Senado, 'di ba? Ang conclusion niya, dapat makasuhan si President Duterte. Makasuhan saan? Ano ang krimen? Magtapatan na po tayo, no? Ano ang krimen ni Pangulong Duterte na inamin niya daw doon sa Senate hearing? Ang alam ko pong inamin niya, siya ang responsable sa war on drugs. Di po ba? Malinaw po yan. Kaya, kung nakabuti po ang war on drugs, dapat nga bigyan nyo ng congressional medal. Kung ano man yung pinakamataas na pwedeng ibigay ng Senado, dapat ibigay nyo kay Pangulong Duterte. Kasi, biruin mo, siya yung umaako ng responsibilidad. Sa kanya talaga, siya talaga ang war on drugs. Mabuti ba ang naging resulta ng war on drugs sa mamamayang Pilipino o masama? Di ba? Sa tingin namin, hindi lang po sa tingin namin, no? Datos po ang magsasabi kung bumaba yung krimen ng 70%, buhat nang umupo si Pangulong Duterte, dahil po yan sa kanyang war on drugs, dahil po yan sa kanyang war on criminality. Hindi na po maitatanggi ngayon. Mayroon pong direktang ugnayan. Ang kriminalidad at ang paggamit ng droga. Habang excuse me po, habang dumadami ang gumagamit ng droga, lumalaki rin po ang krimen na nagaganap sa Pilipinas. So, ano nga yung ikakaso? Magandang pakinggan yung mga patula mo . Una, unfair yan, no? Napaka-unfair nitong Senate President dahil may konklusyon na kagad siya. Ang konklusyon niya, eto, basahin ko nang sinabi, sana hindi matapos sa paglalad sa committee, sana idiretso nila sa pagsampa ng kaso. So, wala kang kagatol-gatol. Unang hearing pa lang, magsampa na ng kaso, inuutusan mo yung mga senador. Alam mo, ito ang pinaka-bias na Senate President so far, no? Na narinig ko. Wala nang tago-tago . Yan ba ang sinabi sa'yo? Na huwag kang magtago? Sa kunwari, wala kang bias? Ang nire-request ba sa'yo ng amo mo? O waiter ka lang, di ba? Ang nire-request ba sa'yo, kinakailangan marinig ko. Na bias ka laban dyan kay Rodrigo, yun ba? Matindi tong Senate President na to. Kaya alam nyo na po ang patutunguhan yan . Ang patutunguhan po nito pong Senate investigation, pagsasampa ng kaso. Bakit? Utos ng Senate President na malamang inutos din sa kanya ng amo niya. Kung sino yung amo niya, wag mo sabihin ng amo mo ay taong bayan. Rhetorics yan. Dahil ang taong bayan naniniwala sa war on drugs ni Tatay Digong. Kung kami masusunod, no? Kung kami masusunod, waiter Escudero, hindi dapat sampahan ng kaso si Tatay Digong. Bagkus, dapat buhay pa yan. Pinagtatayo na natin ng bantayog dahil sa ganda ng ginawa niya para sa bayan.
lalong-lalo na yung war against drugs. Yung pinagmamalaki mo nga na maliit na lang yung krimen nung na inabot, maliit na lang yung criminality. Yung crime rate sa panahon ni Marcos ay direktang epekto yan ng war on drugs, war on corruption at war on criminality ni Tatay Digong. Binabaliktad mo pa, kinumpara mo pa mas mataas daw yung krimen nung unang 2 taon ni Digong kaysa yung unang 2 taon ni Marcos. Galing si Digong sa mataas talaga Marami pang adik, marami pang kriminal. Swerte ni Marcos, galing siya sa nabawasan na talaga. Mababa na ang krimen. Di ba? Yan ang katotohanan. Ngayon, maghihintay kami ng 6 na taon. Ngayon pa lang sa mga tao po sa ground, yung mga tao po na nasa komunidad, nagsasabi po sila na naglalabasan na naman yung mga adik. Nagsasabi po sila na bida na naman yung mga addiksyonis. Yung mga addiksyonis na nagtago at nagbagong buhay, balik na naman sa dating gawin ngayon. Kaya asahan nyo, no? Saan ba kukuha ng panggamit yan? Asahan ninyo sa mga susunod na panahon. Ayan po yung direktang epekto naman ng bloodless war on drugs kuno.